Ang nakaraan. Hindi inasa ni Natalie ang naging reaksyon nitong si Sean matapos siyang pinagtapat sa lalaki na nagkaroon ng bunga. Ang kanilang ginawa ilang buwan na ang nakalipas. Binigyan siya ng lalaki ng malaking halaga, ngunit hindi niya ito tinanggap dahil hindi naman pera ang habol nito sa kanya kundi ang totoong pagmamahal. Pero mukhang nagkamali ng desisyon itong si Natalie na isuko ang kanyang sarili sa lalaking inakala niyang may totoong pagmamahal sa kanya. Oh, anak, Natalie, bakit ang aga mo namang yata nakauwi ngayon? Wala ka na bang ginagawa sa office? Wala na po, Nay. Ikaw, bakit wala po kayo ngayon sa negosyo nyo? Galing ako kanina pero medyo masama kasi ang pakiramdam ko kaya iniwan ko muna ang mga empleyado doon. Pero mamaya, babalik din naman ako. Siya nga pala bukas, anak. Graduation na pala ni Zoe. Makakadalo ka ba sa kanya? Ma'am, sorry kung nagpabaya ako. Anak, ano ibig mo sabihin? Hindi ka naman nagkulang sa amin ng kapatid mo. Ma'am, naging mahina ako. Nagkamali ako sa aking desisyon. Natalie, kung may problema ka, sabihin mo sa amin. Huwag mong ilihim iyan. Baka naman makatulong kami sa iyo, anak. Alam mo, lahat tayo dito ay nagtutulungan, di ba? Ma'am, paano kung niloko ka ng lalaking minahal mo? Ano bang dapat mong gawin? Huwag mo sabihin niloko ka ng lalaking minahal mo? Na si Sean? Hindi lang niloko, ma'am. Hindi pa niya ako matanggap na magka-baby na kami. Sorry talaga, ma'am. Kung naging mahina ako. Oo, ma'am. Magka-baby na kami ni Sean pero ma'am, hindi niya matanggap ang magiging baby namin. Hindi yan pwede, Natalie. Kailangan niyang panagutan ang pangyayaring iyon. Yun nga sana, mami, pero nagmamatigas itong si Sean. Gusto niya lang na bayaran ako ng 1 milyon. Pero hindi ko ito tinanggap dahil hindi naman ako mukhang pera katulad ng iba. Kung hindi niya matanggap ang bata, ako ang magpapalaki sa kanya. At kailanman, hindi ko siya ituri na ama nitong bata na dinadala ko. Paano yan, anak? Nangyari na ang hindi dapat mangyari. Huwag kang mag-alala. Dahil narito naman kami ni Zoe, handang sumusuporta sa inyong dalawa. Maraming salamat talaga, ma'am. Kinahaponan ay nakauwi na rin itong si Zoe. Oh, ate! Ang aga mo naman yata nakauwi ngayon, ah. Wala na, Zoe. Nag-resign ako sa trabaho. Ano? Oo, nag-resign na ako. Hindi kasi kami nagkasundo ng boss ko eh. Ganun ba, ate? Hayaan mo. Ako naman ang babawi sa inyo ni mami. Alam mo na siguro bukas na graduation na namin. Oo, Zoe. At proud ako sa'yo. Salamat, ate. Pero alam mo, pakiramdam ko meron ka pang gustong sabihin sa akin. Ay, oo, meron nga, Zoe. Kaya ang payo ko sa'yo, huwag kang masyadong magtiwala sa ibang tao. Lalo na sa pagdating sa mga lalaki. Ate, ano ba talaga nangyari sa'yo? Alam mo, Zoe, ang totoo, nagkaroon kami ng relasyon ng boss ko. May nangyari sa amin. Pero nung nalaman niyang nagbunga iyon, hindi niya ito matanggap. Pero alam ko namang sa lahat ng ito, pagsubok lamang ito. Ano, ate? Nagkarelasyon kayo ng boss mo? Tapos hindi niya inako ang responsibilidad? Ate, hindi yan pwede. Zoe, ayaw ko na ng gulo. Mas maigi na ito at higit sa lahat, hindi niya makilala ang anak ko. Ate, igaganti kita. Pagbabayaran ng lalaking iyon ang ginawang pangluloko sa iyo. Ano bang pangalan ng boss mo? Sean Blake. Isang maperang tao. Kaya kaya niyang gawin ang lahat
dahil sa pera. Pero, pakiusap Zoe, huwag ka na maghiganti pa. Ayoko na ng gulo. Kung hindi niya kami kayang tanggapin, pues, hindi ko na siya ituring bilang ama ng anak ko. Kinabukasan ay naganap na nga ang graduation ni Zoe. Alam niyang sa pagtatapos na ito ay magsisimula pa lamang ang totoong realidad ng buhay. Kaya kailangan niyang makahanap agad ng trabaho. Samantalang tumawag naman ang lolo ni Jay mula sa ibang bansa. Kinumusta nito ang estado ng kumpanya na ibinilin sa kanyang kapatid. Lo, hindi ko alam kung matutuwa kayo dito. Mukhang hindi siya seryoso sa pagdating sa trabaho. Sa negosyo natin. Hayaan mo Jay, may tamang oras para sa'yo. For the meantime, kung kailangan niya ng tulong ay tulungan mo. Sige po Lo, wala pong problema sa akin yun. O sige na Jay, ibababa ko na ang tawag na ito. Pagdating kay Sean, nalaman niyang umalis ang kanyang sekretarya dahil may ginawa itong hindi maganda. Hindi ito unang beses na nangyari. Marami ng beses na pinaglaruan ang mga babae. Kaya ngayon, maghanap na naman ito ng bagong magiging sekretary. Makalipas lamang ng ilang araw ay maagang pumasok itong si Jay. Napansin niyang may isang babae na mukhang mag-apply pa lamang ito sa trabaho dahil hindi niya ito pamilyar. Miss, mag-apply ka ba dito? Opo sir, mag-apply sana ako bilang secretary. Ha? Alam mo miss, pwede kitang tulungan makapasok dito pero hindi sa pagiging isang sekretary. Honestly, masyadong babaero si Mr. Sean, yung boss dito. At alam mo bang marami ng mga sekretary nito ang umalis dahil sa pagiging babaero niya? Tutulungan kita. Kilala ko naman ang HR dito eh. Sayang, maganda ka pa naman. Huwag mo sayangin ang buhay mo sa pagiging sekretary. Sir, itatanong ko lang kung may kilala kayong Nathalie White. Siya kasi ang nagsabi sa akin na nag-hire dito ng secretary. Oo naman. Sayang nga at napunta ito sa maling tao. Si Mr. Sean ang may kasalanan nito eh kung bakit siya umalis. Anyway, ano nga pala ang pangalan mo? Ako nga pala si Zoe Morris, sir. Nice to meet you Zoe. I'm G. Smith. Ano, pwede kitang tulungan makapasok bilang assistant ko? Naku, ganun ba Mr. Smith? Kung okay lang po sa inyo, walang problema. Sige, pumunta ka mamaya sa room 3 at hanapin mo ang HR. Sabihin mo nag-apply ka bilang assistant ni J. Smith. Sige sir, masusunod po. Okay Miss Zoe Morris, hintayin kita doon sa office ko. At huwag kang mag-alala dahil marami naman kayong mga babae doon and we are one as a team. So paano? Mauna akong pumasok doon, hintayin mo lang ang HR at make it sure na makapasok ka na talaga doon. Naunang pumasok itong si Jay habang hinintay naman ni Zoe ang pagdating ng HR para sa kanyang interview. Samantalang mula noong umalis sa trabaho, itong si Natalie ay nakapag-desisyon itong manatili na lamang muna sa bahay dahil ang sabi ng doktor ay sensitibo nga ang kanyang pagdadalawang tao at kailangan niyang mag-ingat. Wala namang problema pagdating sa kanyang ina dahil tapos naman din sa pag-aaral itong si Zoe. Magandang umaga po ma'am. Ako nga pala si Zoe Morris. Pinapapunta po ako dito ni Mr. Zay para mag-apply ng trabaho bilang isang assistant niya. Okay miss, akin ang resume mo. So, ikaw nga pala si Zoe Morris. Ayaw mo bang maging secretary? Mas malaki ang sweldo kumpara sa pagiging assistant mo kay Mr. Zay. 30,000 per month bilang isang secretary. Ganun po ba ma'am? Pero sinabi sa akin ni Mr. J na sa team niya ako papasukin. Alam mo Zoe, ako ang HR dito at ako ang dapat magdesisyon kung saan ka pwede ilagay. Pero for the meantime, sige, pumasok ka muna bilang assistant ni Mr. J. So congrats, pwede ka na magsimula ngayon sa trabaho mo. Naku, maraming salamat talaga ma'am. Pero remember, Miss Morris, oras na kailangan ka talaga namin bilang sekretary at walang ibang mag-apply. Ikaw ang kukunin ko. Sige na, kakapunta ka na sa team ni Mr. J. Smith. Maraming salamat po ulit ma'am. Matapos niyang ma-interview ay agad itong lumabas
mula sa office ng HR at nagtungo na sa office ni Jay. Pero habang naglalakad pa lamang ito sa may hallway ay nakasalubong niya itong si Sean na tila nagulat nang makita siya. Excuse me? Parang ngayon lang kita nakita dito ah. Nag-apply ka ba? Opo, sir. Galing po ako sa HR department at pinapapunta po ako sa office ni Mr. J. Ano? Sa kanya? Opo, sir. Sige na. Pumunta ka na doon. Pupunta ko ang HR. Habang naglalakad itong si Zoe ay napansin niyang panay tingin sa kanya itong si Sean. Kaya naman mabilis siyang naglakad patungo sa office ni Jay. Good morning po, sir. Nakausap ko na po ang HR at pinapapunta niya po ako dito. Mabuti naman kung ganun. Pero wala bang in-offer sa iyo ang HR? Meron po, sir. Inoffer niya sa akin yung pagiging secretary sa mas malaking sweldo. Ano naman ang sinagot mo? Ang sabi ko, sa team na lang ako ni Mr. J. Pero mukhang hindi maganda ang kanyang reaksyon. Mabuti naman at mas pinili mo ako dito dahil kung nasilaw ka man sa malaking sweldo, paniguradong masisira ang buhay mo. Katulad ni Natalie White. Bigla na lamang itong umalis nang walang paalam at hindi alam kung anong dahilan. Okay guys, makinig kayong lahat. Ito nga pala si Zoe Mores, ang bago nating kasama sa team. Hello, Zoe. Welcome sa team namin. I'm Jessie. JC, for the meantime, ikaw munang bahala kay Zoe ha. Ituro mo sa kanya ang dapat niyang gawin, okay? Yes, sir. Wala pong problema. Sige, back to your work at may kailangan pa akong gawin. Naku, Zoe, mabuti na lang at kami ang pinili mo. Siguradong mag-i-enjoy ka kasama ng team namin. Isa pa, napakabait ni Mr. Zay. Halos lahat kami dito ay matagal na sa kanya. At ni isa ay wala pang umalis. Di katulad ng ibang team. Naku, marami ng empleyado ang nag-resign. Ewan ko ba kung bakit. Naku, ede, maswerte ako kasi kayo ang magiging kasama ko sa trabaho. Samantalang nagtungo naman itong si Sean sa HR department para kausapin ng HR tungkol sa magandang babae na nakasalubong nito sa may hallway. Eunice, bakit ka pumayag na ilagay sa team ni Jay yung magandang babae? Hindi siya nabagay doon. Alam mo namang mas kailangan ko ng sekretary, hindi ba ngayon? Lalo na at maraming appointment na kailangan kong daluhan. Mr. Sean, matagal lang nangailangan si Jay ng assistant at si Zoe ang nilagay ko doon. So, Zoe pala ang kanyang pangalan. Makinig ka sa akin, HR, Eunice. Gawin mo ng paraan to para maging sekretary ko ang babaeng yun. Kung ayaw mo matanggal ka sa pwesto mo. Mr. Sean, binabalance ko lang ang sitwasyon. Matagal lang nag-request itong si Jay at ngayon lang dumating. Isa pa, hindi naman ikaw ang nagpapasok sa pwesto ko, kundi ang lolo mo. Pwede ba, Eunice? Huwag ka nang sumugot sa akin dahil isang tawag ko lang kay Lolo, paniguradong bye-bye ka na. Ano kayang gagawin itong si Eunice dahil mukhang interesado itong si Sean kay Zoe? Papayag naman kaya itong si Jay na kukunin mula sa kanya ang bagong hinire na assistant? Kaya mga kaibigan, huwag nating kaligtaan ang mas nakakapanabik na kwento sa ating part 4. Abangan!